Update po tayo sa naging hearing kanina sa Supreme Court regarding dito sa the way I describe it, anomalous and unconstitutional 2025 budget. Sensya na kayo kahapon pa humingi na ako ng pamanhin at pasama talaga ang ating pakiramdam at boses. Balit meron tayong obligasyon sa inyo na maghatid ng update at meron ho ako obligasyon sa inyo na humarap kanina sa Korte Suprema bilang kinatawan ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawang Pilipino na kaisa po dito sa ating inihatid na kaso sa Korte Suprema na humihingi na ideklarang null and void at unconstitutional itong 2025 national budget. Sapagkat pera nyo po ito taxpayers money po ang involved dito. At bahagi rin dito yung isa sa ating mga argumento kung bakit dapat itong ideklarang unconstitutional dahil meron pong private money involved. Yung mga perang nakolekta sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa pribado na mandatorily ay kinakaltasan dahil mandatory member po tayong lahat ng tinatawag nating PhilHealth. So binigyan po ng zero funding ng gobyerno, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, ang PhilHealth ngayong taon. Kaya maraming umaalma kung binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Hindi po kasi dahilan na meron di umanong 600 million pesos reserve fund ang PhilHealth. That's not the point. The point being, saan napunta yung mandatoring kinakaltas tuwing sahod mula sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Patatandaan po ninyo, lagi kayong binabawasan sa inyong sahod. Hindi nyo pa man nahihipo yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, kinakaltasan po yung inyong mandatory contribution kasi miyembro ho tayong lahat ng PhilHealth. Yun din po yung ating hinahanap. Yun din po yung ating basihan ng unconstitutional because there is no way that the government can decide na bigyan ng zero budget or defunded ang PhilHealth. Dahil hindi po pera ng gobyerno lamang yan. Pera po nang gagaling sa ordinaryong manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa pribado. Nasaan yung perang yan? Yan ay kinaltaso sa inyo with a guarantee na yan po ay mapupunta pang pondo ng PhilHealth at ng Universal Healthcare Law, yung Republic Act 11223. Ngayon, kung binigyan ng zero funding o defunded po ang PhilHealth, walang binigay na pondo ang gobyerno ngayong taong ito, nasaan? Yung ikinalta sa sahod ninyo sa loob ng 12 buwan ng isang taon ng 2024. Yun yung ating hinahanap. Hindi ho ba tama si Pangulong Duterte? Pagka may kinaltas ka with a promise that this particular money or fund will go to your PhilHealth at hindi ibinigay sa PhilHealth yan, hindi po ba't estafa ang tawag dyan? Hindi, ngayon kung ginamit mo naman, pang-maintain ng public roads o pampondo ng program appropriation, hindi ba ang tawag dyan ay malversation? So ito po yung isa sa mga argumentong ating isinusulong sa Korte Suprema. But before I discuss all other issues regarding the case before the Supreme Court, update lang ho. Natuloy po kanina yung preliminary conference at doon po sa preliminary conference, kaya po sinusundan natin ang ating pagla-live, yung ating posting kanina. I was informed by our volunteers na meron na pong almost 900,000 views. Itin ko 900,000 views yung ating posting kanina and that was about just 5 hours ago. Malaki po yung views, hindi po dahil ako po yung naroroon. Wala po akong ilusyon doon, hindi po tayo nag-iilusyon noon. Kaya po malaki yung views, marami po ang sadyang interesado na patuloy nating pag-usapan itong anomalous passage of the 2025 budget. But I already submitted myself kanina doon sa Korte Suprema. Iwasan muna natin, maintindihan naman ninyo na
idiskurso yung mga detalye ng naturang kasong ito until after we are done with the oral argument. I think it would be prudent to refrain as much as I could yung i-discuss natin yung merito bago po magkaroon ng oral argument. So ang update po natin, natuloy po yung preliminary conference kanina, napakarami po ang naka-view na ng ating posting, ang ating update. Hinihingi ko po na sana ay patuloy ninyong i-like at i-share ang lahat po ng ating posting at pagla-live ng ganito dahil hindi lamang po tayo kandidato ngayong May 12, 2025. Ako rin po tumatayong bilang representante ninyo sa kaso ng mamamayang Pilipino na nakabinbin po sa Korte Suprema. So there will be days, pagpamanhin po ninyo, I will also miss you, that I might be absent sa campaign trail, sa campaign sortie dahil naghahanda po tayo para sa oral argument. Ang naging kautusan po ng Korte Suprema ay tuloy ang oral argument sa April 1. At bukod po sa unang itinakdang April 1, nagdagdag po ng araw ang Korte Suprema. Ang sabi po ng Korte Suprema sa lahat ng abogadong naroroon at pati lalo na sa mga petitioners kadagaya ko po sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino ay buksan na ang April 2 and 3 at naghahanda na po ang Korte Suprema para sa oral argument sa kasong ito. Hindi lamang po isang araw ang ibinigay. April 1, April 2 at April 3 ang itinakdang araw ng Korte Suprema para po sa oral argument. Mabuti po yon sapagkat yun ay sagisag na interesado ang Korte Suprema at binigyan nila ng 3 araw. Napakahalaga po ang oras ng ating mga kagalang-galang na hukom o mahistrado na kabahagi ng Korte Suprema. And for them to allot 3 consecutive days just to hear the oral arguments on this case, ibig sabihin mahalaga po ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa sa ating mga maestrado. At dito nga, muling binibigyang buhay ng ating mga maestrado na talagang yan ang yung court of last resort, kung sabihin nga, when all other co-equal branch of government seems to be unmindful of the welfare of the people, there is still the last bastion, and that is the Supreme Court. And I think they have shown this early today when they have allotted and extended the days reserved for the conduct of the oral argument, not just one day, not just on April 1, but April 2 and 3 as well. So 3 days have been devoted by the Supreme Court for the oral argument patungkol po dito sa ating kaso. Pangalawang update ay pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay magpakita at tumalo yung bagong chairman ng Committee on Appropriation ng Mababang Kapulungan ng House of Representatives, si Marikina Congresswoman Stella Kimbo. Siya ay pinag-uutos na magpakita at dumalo sa gaganaping oral argument diyan po sa Baguio, sa Supreme Court sa April 1. At bukod po riyan, matatandaan po ninyo kahapon ay ipinakita ko yung ating liham doon sa Senado. Tayo po ay nagre-request na bigyan tayo ng listahan kung sino-sino yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na napapabilang dyan sa tinatawag na Technical Working Group ng Committee on Finance sa Senado at yung miyembro, yung mga empleyado ng mababang kapulungan na bahagi po ng Technical Working Group sa House of Representatives. Ano po yung kahalagahan nito? Pinag-utos po kanina ng Korte Suprema na kinakailangan din ay magpakita at present. Ang lahat ng empleyado
ng Senado at ng mababang kapulungan na bahagi ng tinatawag na Technical Working Group. Sapagkat matatandaan ho natin, naglabasan diyan sa ANC, diyan sa ABS-CBN, diyan sa GMA, na yung news clip na sinasabi nga nito ni Congresswoman Stella Kimbo na merong blanco at ministerial duty na lamang at ang mga nag-fill up ng blanco ay yung mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi ng Technical Working Group. And we have written both the Senate and the House of Representatives requesting for the names of those honest and hardworking employees of both houses na miyembro ng TWG. Hindi po para sila ihabulin o ihabla, kundi bahagi po kasi ito ng ating due diligence, complete staff work at case build-up kung sino talagang dapat panagutin dito sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report na nalagyan ng halaga pagdating doon sa General Appropriations Act na napirmahan nga ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, mamaya ho ay mag-encourage ulit tayo ng ating mga kababayan na sumali po sa ating pagla-live. Alam niyo na po yun, mag-hashtag